Kamusta mga kabasketball? Ito ang NBA relasyon for today. The Lakers are the underdogs, the Rockets are the favorites. At lilinawin na natin agad yan, dahil maraming nalilito pa rin kapag narinig ang salitang underdog. Kapag sinabing underdog ang Lakers, hindi ibig sabihin na tapos na sila. Hindi ibig sabihin wala na silang laban. Ibig sabihin lang yan, mas maliit ang tsansa nilang manalo base sa tingin ng market, betting odds. Samantalang ang Rockets, sila ang favorite. Sila ang mas may lamang sa papel. Pero tandaan nyo, ang favorite hindi automatic panalo. Sa latest game, Game 1 lines, Houston ang paborito sa spread at money line. Parehas yan. At nakita naman natin yan mismo kanina lamang o kahapon. Kung mapapanood nyo ito bukas, marami sa viewers natin nag-react nung sinabi ko na underdog ang Warriors at overwhelming favorites ang Clippers. Totoo naman yun, di ba, sa market? Pero ano nangyari? Nanalo ang Warriors. Kaya malinaw ang punto. Ang underdog, hindi patalo. Mas maliit lang ang chance sila sa papel. Pero, pwede pa rin niyang guluhin ang inaasahan ng lahat. Kita nyo naman, naka-Lakers tayo ngayon, tsaka naka-iSports Zone Red for Rockets Cup. At yan mismong story nito sa Lakers at Houston Rockets, mga kabasketball. On paper, Houston ang favorite sa market. Houston ang mas kampante. Ang tingin, komportable ang tao dyan. Pero ang tanong, ibig bang sabihin nun, wala nang chance ang Lakers? Hindi. At dyan nagsisimula ang tunay na NBA rasyon. Kasi ang usapan dito, hindi lang kung sino ang mas malakas sa papel. Ang tunay na tanong dito, kaya bang gawin ng Lakers ang ginawa ng Warriors? Yan ang magandang story dyan. Kaya ba nilang pumasok bilang underdog? Tanggapin na hindi sila ang paborito at pagkatapos guluhin ang buong narrative ng series. Pero, itong mas mabigat na reality check na NBA rasyon natin. Ang Lakers, hindi lang basta underdog. Short-handed din sila. Sila nga ang mas lamang sa seed, di ba? Pero nabaliktad. Wala si Luka Doncic, wala rin si Austin Reeves at yan ang dalawang pinakamagaling, pinakamalaking mong source ng shot creation at half-court control. Kapag playoff basketball na ang nawalan ka ng mga ganyang klaseng firepower, hindi simpleng next man up lang ang sagot. Current reporting says both are out going into the series opener. At dito tumitigas ang laban kasi ang Houston mas bata at ang mga binti mas fresh at mas energetic, mas mukhang built para sa 4 na quarter na pisikalan na laban. Kaya bago pa tayo pumunta sa score prediction, sa spread o sa props, may isang bagay muna tayong kailangan sagutin. Ano ba talaga ang itsura ng Lakers kapag wala ang normal nilang offensive identity? Walang Luka, walang Reeves. Dahil doon pa lang nagsisimula ng mag-iba ang kwento nitong Game 1 na ito. Ngayon, ihimayin natin kung bakit nga ba pabor ang market sa Houston. Kapag playoffs na, sobrang laki ng value ng stability. Gusto mo, klaro ang creators mo, klaro ang roles, klaro kung sino ang co-control kapag bumagal na ang laro. Sa Lakers, dyan may malaking tanong. Dahil kung wala ang dalawang pangunahing creators mo, automatic, lalaki ang burden ni Lolo Bron James. At hindi lang ito simpleng kailangan umiscore ni LeBron. Mas mabigat pa ron. Kailangan niyang maging scorer, facilitator, stabilizer, at leader sabay-sabay. Kailangan niyang hawakan ng bola, ayusin ang spacing, basahin ang depensa, at siguraduhin hindi mabubulilyaso ang opensa sa bawat possession. Kaya kung may isang betting angle na sobrang logic dito mga tumatalpak yan yun ang LeBron double-double. At kung gusto mong medyo mas agresibo, pwede mo pa rin tingnan ang triple-double ni LeBron. Ayan naman ang plus factor dyan. Sprinkle kung dikit ang laro at sobrang taas ng usage niya. ESPN's accessible prop board shows a LeBron double-double market for this game. Kaya silipin nyo mabuti, Yung double-double, pag-isipan nyo mabuti yan. Pero teka, dahil hindi lang si LeBron ang kwento rito, may legacy angle tayo rito na gustong-gusto ng mga fans. LeBron kontra KD, classic. Kahit anong analysis pang gawin natin kapag narinig mo ang playoff series na may LeBron at Kevin Durant bilang primary options, automatic, may bigat yan, automatic, May drama, automatic, may dahilan para panoorin. Blockbuster yan, pelikula. Houston is being backed heavily, in part because Durant gives them a stable scoring anchor while the Lakers are missing major creators. So, salpukan ng dalawang superstar veterans at para sa betting side, malinaw din ng angle kay KD. Points over ni KD ay isa sa mga pinakamalinis na look sa matchup nito. Nasa accessible board ang 25.5 points line ni KD at makes sense naman kung bakit. Healthy siya, proven scorer siya sa ganitong klaseng laro.
pwedeng sa kanya manggaling ang pinaka-steady na offense ng Houston. Pero itong susunod na hook, bakit hindi superstar scoring ang tunay na pumatay sa Lakers, no? Baka hindi yung superstar scoring ang pumatay sa Lakers. Baka rebounding. Baka second chance points. Baka depth o lalim, no? Dahil kapag isang team mas bata, mas mahaba, mas athletic, pwede nilang gawing marathon ang laro. At kung mangyari yun, no, doon mas lalong babaksak ang pressure sa Lakers. Kaya dito po papasok yung mga angulo tulad ni na Amen Thompson, all-around game. Şengün, rebounding sprinkle, dagdagan mo, no? At kahit 18 points over bilang survival angle ng Lakers sa loob. Tignan niyo yung points ni Ayton. Reporting around the series has repeatedly pointed to rebounding and turnovers as major swing factors for LA. Magiging scrappy kailangan ng LA dito. At kapag ganito na ang usapan, hindi na lang ito sinong mananalo. Ang tanong na ngayon ay ito, mga NBA rasyon. Anong klaseng game script ang binabasa ng market o yung gumagawa ng mga odds dyan? Kasi doon nang gagaling ang pinakamagandang props. Ito na ngayon, punta tayo sa betting particulars mismo. Sa mga tumatalpak dyan, no? Para may mapakinabangan naman ng video na to. Sa latest accessible market, Houston is negative 5.5. Mababa ang total sa 207.5. At sa moneyline, Houston 225 habang Lakers plus 185. Ibig sabihin, malinaw ang basa ng market, mas stable, mas buo, mas kontrolado ang side ng Rockets sa Game 1. Hindi ibig sabihin siguradong panalo sila, pero ibig sabihin yon ay mas pinaniniwalaan ng mga bookmakers sa ngayon. Ngayon, kung usapang angles naman, itong malinis na flow mo sa Game 1. Una, si LeBron, double-double. Ito ang pinaka-safe na narrative-based angle, no? Malamang na yan. Dahil kung wala si na Luka Drips, mapipilitan si LeBron na punuin ng maraming box score column. Score, boards, assist, siya magko-control. Kaya logical ang double-double look. At pwede mo rin mangitin na may triple-double. Baka pwede pa, no? Upside. Kung sobrang dikit ng laro at sobrang taas ng usage niya, pero tignan mo rin yung turnovers, no? Pwede ka manalo doon. Pangalawa, KD points over. Kung may isang scorer na pwedeng umabot sa number niya, kahit playoff setting yan, si KD yun. Lalong tumatas ang laro niyan. Current accessible market, 25.5 points ito si Kevin Durant. Pangatlo, si Amen Thompson, all-around production yan. Itong klase ng angle na gusto mo sa playoff game na may injuries at may role changes gaya nito. Mas dami yung touches niya, mas lalaki responsibility niya, at siya ang klase ng player na pwedeng mag-fill ng stat sheet kahit hindi siya ang leading scorer. Amen is also listed on the current board with player markets, while the injury report shows him as game time rest related rather than fully ruled out. Pangapat, si Şengün, 15 plus rebounds. No? Hindi ito safe play, ito ang pang long shot, ito ang angle kapag ang basa mo maraming mintis. Maraming banggaan sa loob at pwedeng makalamang ang Houston sa second chances, kaya yung rebound niyan. Panglima, ito pa si Ayton, over 9.5 points. No? Dadaming gamit kay maaari Ayton dahil kulang sila sa tao eh. Simple ang logic, kung gusto ng Lakers panatiling honest ang depensa ng Houston, kailangan may interior scoring threat sila. Hindi pwedeng puro perimeter desperation ang Lakers buong gabi. Kailangan din gamitin nila si Ayton, no? Mga love passes from LeBron James, no? Drop pass. Pang-anim, si Rui, under 1.5 made threes. Kung magulo ang opensa ng Lakers at high pressure ang perimeter defense ng Houston, pwedeng mahirapan si Rui makakuha ng malilinis sa tira. Pwede naman baliktad din. Kaya kung tatanungin nyo ako, no, ito ang pinaka-interesting dito. Hindi kung underdog bang Lakers. Alam naman natin yun eh, di ba? Alam naman nating underdog, di. Tayaan nyo, pag nanalo kayo, alpa. Ang mas interesting, may sapat ba silang gulo, shot making at LeBron magic para wasakin ang basa ang tingin sa kanila ng market. I-comment nyo yan sa baba, no? Pag-usapan natin ng matindihan. Lakers ba bilang underdog or Rockets negative 5.5 at sa props? Saan kayo mas kampante? LeBron double-double, KD points, Amen all-around game, o Şengün rebounding, o ito si Ayton. Dahil sa NBA rasyon, hindi lang tayo nanonood ng laro. Binabasa natin ang kwento sa likod ng odds, sa likod ng matchup, at sa likod ng pressure ng playoffs. Ang nasusunod na NBA rasyon. Pag-usapan na natin yan sa baba.